Tas may apoy para malaman ng iba na may nag-e-exist sa lugar na yon. So yung apoy na yun nakikita ng mga tao na may nakatira doon. Hai minasan, konnichiwa. Gerardo sensei desu. Ja, kyou mo yoroshiku onegai shimasu. Ja, kyou wa sumu, kurasu, sugosu no chigai ni tsuite minasan to issho ni kangaetai to omoimasu. Okay guys. Ano ba yung pinagkaiba or kailan ba natin gagamitin itong mga words na ito? So again, sumu, kurasu, and sugoshimasu. So, once na sinerch mo to guys, この3つの言葉は生活するという共通の意味があります。So, meaning to say guys, itong tatlong kutoba na to, itong words na to, pag sinerch mo siya, meron siyang to live, to stay, or to spend na pagkakaparehas. So, ngayon guys, ang aaralin natin, ano ba yung specific uses nila, ano yung pagkakaiba nilang tatlo. Okay, let's start with this sumu. Itong sumu naman guys, ginagamit natin ito if you will try to emphasize yung lugar. Again, or sumimas. So, gumagamit tayo ng sumimas if you want to emphasize or if you want to kyouchoshimasu, if you want to emphasize yung something na nag-e-exist tayo sa lugar na to. Okay, tingnan natin yung kanji ng sumimas. Ang kanji guys ng sumimas, kung mapapansin nyo, yung nasa gilid nito ay nasa kaliwa, tao. Itong tao nakatayo, may tungkod siyang stick, tapos sa taas guys, itong tuldok na, itong parang, ano guys, itong parang kuwit na guys, isang apoy yan. Tapos ito naman, yung nasa ibaba niya, ayan yung lugar. So kumbaga, inanuhan niya ng stick, tas may apoy para malaman ng iba na may nag-e-exist sa lugar na yon. So yung apoy na yun nakikita ng mga tao na may nakatira doon, may nag-e-exist. Ayun yung reason or ayun yung history ng kanji na to. Kaya nga siya, hindi siya doon gumagalaw, nandun lang siya nag-e-exist. Kaya ang particle niya ni, kasi ang particle ni ay place of existing. Kaya if you want to say Tokyo ni sundemas, nag-e-exist ka sa Tokyo. Manila ni sundemas, nag-e-exist ka sa Manila. So, ayun lang guys, napaka-simple. Gagamit ka ng sumimas or sumo if you want to emphasize yung existing mo sa isang lugar na yon. So, ayun yung history ng kanji naman na to. Okay. Next naman tayo is kurasu or kurashimasu. Ito naman kurashimasu guys, gumagamit tayo ng kurashimasu if you want to emphasize naman dito yung mokuteki or yung mokuyo, yung goal natin, yung reason bakit tayo nandun sa isang lugar na yon. Meaning to say, iru igai no koto, meaning to say, aside from being there, ano yung purpose mo kaya ka nandoon. So, again, gagamit tayo ng kurashimasu kasi may purpose tayo kaya nandun tayo sa isang lugar na yun. Like for example, ako, ito example lang Like for example, Eigo sensei ni natte Nihon de kurashitai. So meaning to say, aside from being there, naging English teacher ako sa Japan, I want to live in Japan as an English teacher. Ayun yung purpose ko kaya nandun ako sa Japan. Or like for example, Nihongo sensei to shite Nihon de kurashitai desu. So, signary lang, as a Japanese teacher, I want to live in Japan. So, nakikita mo, may purpose pag kurashimasu. Kasi may purpose kaya ka nandoon. So, ulitin ko sumo, ine-emphasize mo din yung pag-exist mo sa isang lugar. Kurashimasu, aside from being there, iru igai no koto, may purpose kaya ka nandoon. Di ba? Madali lang siya. Okay. Sugoshimasu. Okay, tingnan natin yung kanji. Sugoshimasu, kung mapapansin nyo guys, itong kanji na to guys, is to tao. Tao na footstep niya, naglalakad-lakad. Tapos ito guys, paikot-ikot siya dito sa isang lugar. Ang tawag dito guys is harukumawaru. Gumay. Ang tawag dito guys ay haruki mawaru yoso arawashimasu. Meaning say, pinapakita dito guys yung paglalakad ng tao sa isang lugar. So paggagamit ka guys ng sugoshu, paggagamit tayo ng sugoshimasu,
Mijikay-jikan lang. Kumbaga, nandun ka sa isang lugar pero hindi ka nape-permanent. Parang kumbaga, pagpunta mo dito, alis ka uli. So, ginagamit ito guys sa ryuko or Mijikay ryuko. O kunyari, Mijikay ryuko mean to say, short travel lang. O spend time ka lang dun guys sa isang lugar na yon. So, kapag gumagamit ka naman guys ng sogoshimasu, ang inaano mo naman dito ay particle de. Kasi nga, may action na nangyari sa isang lugar pero mijikay-jikan ka lang doon. Or, basyo ni nagaku inay. Ne? Koto arawashimasu. Mean to say, nandun ka lang sa isang lugar pero hindi ka tumagal sa isang lugar. Kaya nga, kung mapapansin mo yung kanji niya, naglalakad-lakad siya pero palipat-lipat, paikot-ikot. Ayun yung gamit ng sogoshimasu. Like, for example, gamit ako ng example na kyonen, ishukan na yan. Ikagetsu pwede. Pwedeng ikagetsu, pwede kasi basta mijikay-jikan lang. Kyonen, ishukan, nihon de sugoshimashita. So, mijikay-jikan lang guys. Pumunta ako ng Japan 1 week or 1 month, yun, palipat-lipat ako, sugoshimasu, nag-spend ako doon. Again, gagamit ka ng sugoshimasu basta mijikay-jikan ka lang doon, basyo ni nagakuinay koto. Means hindi ka tumagal doon. So, de yung particle mo naman kapag sugoshimasu. Kasi may action din naman na nangyayari doon. So, yun lang guys. I hope nakuha nyo kung kailan kaya gamit ng, lalo na guys sa kanji. Napaka-importante ng kanji. So, again naman, yung kanji naman guys, sorry, hindi ko na-explain yung kanji ng kurashimasu. Ito guys, kinuha ito sa tayo ga susundeiku koto. Mean to say, sa paglubog ng araw, nandun ka nag-stay with the purpose. Ayun naman yung kanji ng kurashimasu. Sorry, hindi ko na-explain kanina. So, ayan guys. Again, I hope meron kayong natutunan sa tatlong kanji na ito at yung paano siya gamitin. Again, we provide private online tutorial in Japanese language, but ang main program po talaga namin ay study abroad. Sa lahat ng gusto mag-student visa sa Japan, feel free to message us. But first guys, kailangan nyo mag-aral ng Japanese. Again, sa lahat ng gusto mag-avail ng aming teaching materials, please feel free to message us, and we are now accepting new batch of enrollees for N5 and N4 and N3. If you want to also, mga JLPT books reviewer guys, meron din po kami. Minasan, kore kara mo yoroshiku onegaishimasu ne. Mata. Bye-bye. Is studying, living, and working in Japan part of your wish list? Wish granted with Beyond the Visa and Educational Consultancy Services. We are a student visa consultancy firm that assists young professionals on how to study in Japan through our work and study program. We provide transparency in our program, having a company owner who has been in Japan on a student visa program for 2 years, studying the Japanese language. Our friendly staff also speaks Japanese and will guide you through the entire application process. Our partner language schools in Japan are accommodating. Free one-on-one orientation over the phone may be provided. We also offer private online tutorial in Japanese language and Japanese flashcards. We execute what we promise and only promise what we can deliver. Be the next Filipino student visa holder in Japan. Messages for more details.